Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 37th regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Olinatok, Honorable Donato R. Monfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable nawala si sige, the Honorable Noni Monfero for our invocation. Good morning po. Sandali po tayong manahimik at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, we offer this day to you and ask you to bless us with your wisdom and grace. We thank you for this opportunity to be together. We ask you to enlighten our minds to know what is true and just and strengthen our wills to carry it painfully. What we come to see as our duties, may all our thoughts, words, and action be directed in making your name and your love better known among them. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mananatili po tayong nakatayo at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa mga Monfero in Action Scholar, care of Konsehal Patmon Monfero. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same, the Honorable Hernandez Piloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we all have copies of the minutes of the previous meeting, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon. Discussion? Objection? There being none, the motion duly seconded is hereby approved. Business for the day, Mr. Secretary. Okay. Number 1, Resolution bilang 32- What's the point of order? Can I request to the August body na mabasa na lang ho yung numbers ng business for the day para ho hindi na. Any objection? Mr. Secretary, number na lang po. Business for 1. Refer to the Committee on Barangay Affairs.
Refer to the Committee on Land Use. Refer to the Committee on Planning and Land Use. Refer to the Committee on Land Use. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Refer to the Committee on Appropriations. Refer to the Committee on Appropriations. Resolutions and ordinances for third and final reading. Privilege. The Honorable Monfero is recognized. Joel, text mo si admin. Again, Mr. Chair, good morning. At sa lahat ng mga kasamahan ko rito sa Sangguniang, ganoon din po sa ating mga bisita. Mr. Chair, may request the honorable body to suspend the rules to accommodate our students from different barangays and for the awarding of financial assistance for them. There's a motion for the suspension of the rules. Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. Rules suspended to accommodate our guests, our Monfero in Action Scholars. Okay, this morning, andito po yung ating mga bata na humingi po sa atin ng financial assistance para po sa kanilang pag-aaral. At ngayong pong araw na to, ngayong umaga na to, ay atin pong ibibigay sa kanila, i-award natin sa kanila, kasama po ang kanilang mga magulang from different barangays, from different school. At ito naman po ay layunin din, isa sa priority project ng ating butihing Mayor Maynard Sabili. Kung kaya nga po ang inyong lingkod ay sumasang-ayon o nakikisa. Dahil ito naman po ay isa rin sa ating priority projects ang mabigyan ng magandang edukasyon upang patuloy na magabayan sila sa kanilang pag-aaral. So ngayong araw po na to ay isa-isa kong tatawagin ang ating mga scholars at mangyari po lamang na kung maaari ay pumunta rito sa unahan at okay lang po kung pwede rin kasama yung kanilang parents. Ano po? So, may I call Mr. Carasido Meljan from Sabang, Lipa City. Nag-aaral po siya sa Pilska Pab, Lipa City. Come forward, please. Sama na lang yung parents. Ano? Di Torres King, Pangaw, Lipa City. Nag-aaral po siya sa UV. Del Mundo Angelica Marie, from Sabang, Lipa City. De La Salle, Lipa City po siya nag-aaral. Doria Lourdes Dayandra, Tambo, Lipa City, from Pab. Hernandez Hadel, Bagong Fork, Lipa City, from Pab. Ejong Ira Michelle, Montingfulo, Lipa City, from University of Batangas. Laco Christine Joy, from Ludlod, Lipa City, De La Salle University, Lipa City. Lasanas Norbert, Pinagkawitan, Lipa City, Batangas State University. Mangiat Jo Marie, Tangob, Lipa City, from Batangas State University. Mortel Janet, Marawi, Lipa City, from Lipa City Colleges. Pangan Niel Brian, Barangay 8, Lipa City. New Era. Ramirez Desame, Barangay 8, Lipa City. New Era. Rosales Janina, Marawi, Lipa City, BSU. Sales Syria Janine, Tangob, Lipa City, from De La Salle. Meron po tayong 4 na hindi nakarating dahil sila daw po ay merong finals at hindi na po pwedeng i-reschedule yung kanilang finals. So, sila naman po ay nagsabi na pasensya at hindi makakarating, pero ito po ay nandito ba yung magulang ng 4 na to? Andito yung parents? So, kung wala po yung parents ay atin pong kung wala yung estudyante, yung anak ay sa parents na lang po natin i-award ito, no?
Ito po ay cheque na nagkakahalaga ng worth 5,000 each at ibibigay po natin to ngayong umaga na to. Thank you. Pangalan? Okay. So, magpipicture taking lang tayo kasama yung parents. Andito na ba lahat? So, thank you very much, Mr. Chair. And, Ako na mag-resume muna. Muli po, maraming salamat, Konsehal Noni Monfero. Session resume. Privilege, the Honorable Don Linatok is recognized. Mr. Presiding Officer, tayo po ay natutuwa sa katatapos lamang po na awarding ng mga mag-aaral natin ng kanilang tulong mula sa pangunguna sa inisyatibo ng ating kasamang konsehal Patmon Monfero. At nais ko po itong dugsungan ng aking nasabi doon po during the World Teachers Day celebration dito po sa lungsod ng Lipa. Dahil nung nakaraang celebration po na yon ay nakita natin ang kahalagahan ng alam naman po natin napakahalaga ng ating mga guro. Ano po? Ngunit nakita po natin yung kahalagahan na sila'y matulungan din. Kaya on top of this ay nabanggit ko po na ang inyong abang lingkod ay mag-aakda at sinisimulan na po nating pag-aralan ang isang ordinansa na magpapatibay sa pagbibigay ng scholarship dito po sa lungsod ng Lipa. Dahil ito po ay isang malawakang programa ng ating pangkasalukuyang Mayor Maynard Sabili, ang pagbibigay ng scholarship sa libong mga estudyante na Lipeño dito sa lungsod ng Lipa. So para naman po ito ay ma-perpetuate at hindi pagkakapalit ng administrasyon ay magbabago ang programa sa scholarship, ay tayo po ay nagpapanukala ng isang ordinansa na Lipa Educational Assistance Program, na kung saan ay magpapatibay ito sa pagbibigay ng scholarship para sa mga estudyanteng nag-aaral ng kolehiyo at ng high school. Ganun din, kasama na ang pagbibigay ng tulong sa ating mga elementaryang estudyante. At on top of this ay yung nasimulan na rin ng ating Vice Mayor, Eric Africa, yung pagbibigay po ng masteral grant
sa ating mga public school teachers. Na ito po ay maisibatas natin ang pagbibigay ng tulong pinansyal para sa masteral, doctorate, para po sa review, para po sa licensure exams ng ating mga guro, kasama na ang mga empleyado ng pamahalaang lungsod ng Lipa. So para po under one ordinance, yun po ang magpapatibay at magpapatuloy-tuloy ng paglalaan ng pondo para sa programa ng pagbibigay ng scholarship. Ano po? So ito po ay simula elementarya hanggang sa mga nagdo-doctorate. Pati po mga nag-aabugasya, halimbawa ng mga teacher, ay pwede rin silang maging beneficiaryo nito na sa kanilang pagre-review. Para sa bar ay pwede rin silang maging beneficiaryo nito kung sila ay isang guro ng public school o empleyado ng pamahalaang lungsod ng Lipa. So hinihiling ko po, Mr. Presiding Officer, na ang panukalang ito ay mai-refer sa Komitiba ng Edukasyon upang maupuan na po namin at may balangkas ang mga detalye ng programang ito, ng ordinansang ito, Mr. Presiding Officer. The matter brought up by the Honorable Linatok is referred to the Committee on Education. The Honorable Katipon is recognized. Magandang umaga ho sa kagalang-galang na Vice Mayor at mga konsehal sa bisita. Gusto ko hong ngayon pa lang ay sinasabi ko na ho na ako'y sumasama kay Konsehal Don Linatok na maggawa ho na isang ordinansa. Ordinansa na magpapatibay na sa pondo ng lungsod ng Lipa ay kabahagi ang scholarship ng bayan. Marami hong dumaang administrasyon na may misinterpret ho lagi ng taong bayan na ito scholar ni si Garning Mayor, scholar ito ni ganito. Maraming panahon na ho. Maraming mayor na ho dumaan na puro scholar ng mayor. Pero sa katotohanan ho, ang Sangguniang Panlungsod ho sa pangunguna ng Vice Mayor ang nag-aaproba ng budget para sa scholar ho ng bayan. Ibig sabihin, pag sinabi hong scholar ng bayan, ito ho ang buwis ng mamamayan ng lungsod ng Lipa na ibinabahagi ho natin sa pamamagitan ho ng executive sa ating mga estudyante. Ngayon ho, dahil sa panukala ni Konsehal Don Linatok na maging batas na ito, kung sino man ang maging executive ng bayang ito ay kabahagi na lagi ng pera ng mamamayan ang mga estudyante. Hindi lang pasamantala, kundi habang buhay, napapakikinabangan ng mga estudyante, ng mga taga-lusod ng Lipa, ang pondo ng lusod ng Lipa. Yun ho aking sanang gusto iparating. At ngayon pala ho, sumasama na ako kay Konsehal Don Linatok, na patibayin na ho natin at maipakita ho, maiparamdam ho natin sa taong bayan na yan hong mga scholar na yan ng bayan ay yan ho'y buwis ng mamamayan na ang gumagawa ho ng buwis na yan at ang nag-appropriate ho niyan ay ang Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ng Vice Mayor Eric Aprica at lahat ng mga konsyal niya. Salamat po. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa atin pong Vice Mayor at sa atin pong mga kasama dito sa Sangguniang Panlungsod. Napakaganda nga po ng nabanggit po ni Konsehal Don Linatok at talaga po ang inyong lingkod ay sumusuporta rin sa atin pong mga scholars ng ating bayan at ito po ay pinopondohan ng atin pong Sangguniang Panlungsod. Ang sa akin nga po lamang kaunting karagdagan para naman ho mas maganda ho ang flow ng atin pong mga scholars. Sana po ipagpapasok po ng ating mga budget. Tayo magkakameron na huli ng mga budget hearing ngayong October at sigurado naman ho sa 2015 ay gagastusan po uli natin ng mga scholars. Mas maganda ho siguro ay tayo naman ho line budgeting ng ating gagawin. Mabigyan po tayo ng kopya ng bawat scholars po para alam ho natin ang atin hong mga popondohan. Dapat ho'y maibigay ho sa atin ang mga pangalan, maibigay po sa atin kung saan eskwelahan pumapasok, kung ito man po ay private, kung ito man po ay public, para ho mas mapaghandaan ng Sangguniang Panlungsod ang pagbibigay po ng pondo para ho sa mga scholars. Alam naman po natin, ang scholars ho ay ang ating po mga estudyante ay sa
darating ho na school year ay nag-enroll ho. Kung yan po ay may isa-isa ho natin, may handa na ho kagad ng mga kabataan kung magkano ho ang kanilang matatanggap, kung papaano ho ang pagdidistribute ng pondo na manggagaling po sa pondo po ng Lipa City. At yan nga po ay sinusuportahan po ninyo at malamang po lahat po ang buong sanggunian ay susuporta sa panukalang yan ni Consel Don Linatok. Yung sa akin nga lamang po kaunting karagdagan po. Salamat po, Mr. Chairman. Any further discussion? Kung wala na po, we'll proceed. Privilege. The Honorable Puwa is recognized. Privilege or urgent matter? Kung mayroon pa bang privilege, kung wala na po, urgent matter, Mr. Secretary. Urgent matters, letter addressed to the honorable members for the request for the realignment of 86,500 to be taken from the telephone expenses, landline of the City Social Welfare and Development Office to augment fund for the gasoline, oil, and lubricant expenses of the same office. Referred to the Committee on Appropriations. Barangay Ordinance of Barangay San Benito. An ordinance requiring all residents of legal age of the Barangay San Benito to have barangay identification card and be subject under the barangay ID system. Referred to the Committee on Barangay Affairs. Another ordinance from Barangay San Benito. An ordinance requiring and encouraging all persons while within the Barangay San Benito to keep and maintain healthy and green environment through planting of kamoting kahoy, papaya, and other basic plants for survival. Referred to the Committee on Environment and Barangay Affairs. And finally, another ordinance from the same barangay, an ordinance encouraging all persons while within the barangay to donate to the barangay the seeds of the fruits they consume to be used as seedlings for tree planting purposes for the preservation of nature. Referred to the Committee on Barangay Affairs. Another letter addressed to the honorable members dated October 7, 2014. I am respectfully forwarding to the honorable members of the Sangguniang Panlunsod for appropriate action and hearing request of Ms. Chodora M. Silingua of Amaya 2 for the reclassification of the property of Chaka Investment. Referred to the Committee on Land Use. Urgent matter. The Honorable Puwa is recognized. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, bago po ang aking urgency, ito po yung patungkol doon sa experimental po natin. Ano po, bagamat nung nakaraan po tayo po nagulat at sabi ko nga po medyo sabi nga po natin mga kasamahan na una daw po ang experimental kaysa ating resolution. Ngayon po sila humihingi sa atin ng extension po ng experimental. At ngayon, kasama na po dito ang number coding. Kung nasaan po, dito po kinausap nga po natin bilang isa pong negosyante din sa palengke, ramdam po natin ang hirap na naranasan po natin nung unang experimental. Kumbaga dati nga po daw ay yung ating mga manininda sa palengke, ay kagaya po namin, ay bumebenta ng 10,000, ngayon 5,000 na lamang. Dahil nga daw po sa hindi pagpasok ng mga jeep sa loob ng palengke. Kaya ngayon po sa pakikipag-usap po natin sa ating city engineer, naipakiusap po natin na kung maaari ay unti-unti ay makapagpasok tayo ng mga jeep sa loob ng palengke. Bagamat hindi po lahat papasok para hindi makabuhol-buhol, ay binigyan po nila tayo ng number coding scheme. Pero kung sa tingin po natin ay kulang pa itong bilang ng mga jeep na pumapasok sa palengke, ay patuloy pa po natin dagdagan. Kung bagay sa Monday ay 3 and 4. Kung ngayon po'y kulang pa, gagawin ng 3, 4, 5 na ending plate. Ito po naman ay experimental pa lamang, kaya ito po pwede pa pong baguhin.
tayo po tinitimpla po natin kung anong mas makakaganda sa lungsod ng Lipa. Kami po dito sa Sangguniang ay nagsasama-sama para naman po sa mas magandang daloy ng trapiko sa lungsod ng Lipa. Kaya Mr. Chair, I move for the urgency of item number 6 from the business of the day. Discussion. The Honorable Katipon is recognized. So, yun hong katulad ho noong nakaraang linggo, hinihiling ko ho na magkaroon ho ng isang public hearing ang chairman ng committee ng traffic. Dahil ho, sabi nga natin, ito yung experimental ng hanggang October 3. Ngayon ho, sa request ni Mr. Reyes, nahingi pa ho siya ng 1 buwan. Mula ho ngayon hanggang November 1, November 3. Yun hong November 3, from October 30 to November 2, yan ho ay napaka-special na okasyon dito sa lungsod ng Lipa. At yan ho ay maaring magpapangita at maitama o masuspende muna ang rerouting sa November 1 and 2 sa kadahilanan na ito ho ay yung All Saints Day, All Souls Day. Ang akin lang ho din, sana'y nagkausap po kami dito ni Engineer Lopez na magkakaroon nga ho ng pagpasok ng ilang mga sasakyan at ako ho'y natutuwa sapagkat ang main problem ho talaga natin sa ngayon, yun hong clogging dito sa may CM Recto Monument, at least na nagawa na rin ho nila ng paraan dito sa kabilang side, sa may Tanawan, ho, dito sa may San Antonio Hospital, yung papasok ho ng Mabini, ng A. Mabini Street, at saka ho dito sa paamin sa Antipolo Pinagkawitan. So, ang gusto ko ho ma-reconsider dito ho talaga, diyan ho sa traffic routing, yun hong mamimili sa palengke, na talaga kailangan ho natin magpapasok ho ng sasakyan dyan sapagkat yun hong ating mga mamimili sa palengke ay kawaawa na ho. At yun hong namumuhunan na may tindahan sa loob ng palengke ay kukunti na rin ho. Aminado naman ho si Engineer Lopez na apektado yan. Kaya ho ginagawa nila ng paraan ng unti-unti. Ang akin ho diyan, bakit hindi pa sabayan yan ng towing? Yun hong perimeter na yung mga illegal parking na tinatawag ko natin mga illegal parking inside the perimeter dahil ho yan ang papunta na ho sa isang ordinansa ay tingnan na rin ho kung paano ho madidisiplina natin ang mga na-parking na sasakyan, private or public vehicle na nakaparada ho dyan sa CM Recto. Paano ho natin mariresolve ho ang bagay na yan? Yun hong may mga tindahan, nakaharang, nakapaskel ho doon yung kanilang upuan, wala nang maparkingan. Ang kanilang mga bakal-bakal ay nakahara doon ho sa tabi ng sidewalk, wala nang madaanan ng tao. I-consider din ho yan. At para ho diyan ho sa kanilang gagawin ngayon, ay makita ho na hindi ho ito magaling ho yung kita ho natin sa live TV o dito ho sa ating cable TV na Sangguniang Panlungsod naman ho hindi ho natutulog ho tungkol sa bagay na yan. At tayo naman ho kahit paano ay pumupuna. Ang una ho, paano lalakas mapapapasok uli natin sa loob ng palengke nga yung ilang sasakyan na may dalang mamimili at yun hong isa yung mga illegal parking, paano ho natin mariresolba na ito ho'y maging malinis para humakita natin experimental. At ito nga hong huli, ayun hong preparasyon para sa November 1 and 2, ano ho ang gagawin diyan ng experimental routing. Yun lang naman ho aking suggestion diyan. The Honorable Puwa is recognized. Siguro po, dun sa November 1 and 2, maaari po siguro tayo magkaroon ng special o kaya special traffic scheme para po sa November 1 and 2. Pero siguro po kung tingin po naman natin ay epektibo ang ginagawa po ng ating OIC ng CPOS, maaari po hindi natin baguhin. Pero kung tingin po natin ay ito yung makakasagabal sa magiging trapiko sa November 1 and 2, maaari po tayong maggawa ng panibagong scheme o special scheme para lamang po sa 2 araw na yon. Ano po? At sa tingin ko, yung binabanggit po naman ni Consiel Nido Katipon patungkol po sa towing ay siguro
darating po tayo dyan, pero sa ngayon po, ay pagtuunan po muna natin ng pansin, yung daloy ng trapiko sa lungsod ng Lipa. Ano po? Bagamat sabi ko nga po, puro batikos na inaabot natin dito, madami na po nagagalit, pero kinakailangan nating manindigan para sa ikagaganda ng lungsod ng Lipa. Kumbaga hindi natin maaalis na mayroong magagalit, mayroong matutuwa. Pero ang maganda po nito ay yung sa bandang huli, yung magiging kalalabasan ng eksperimento. Ano po? Kung alam naman po natin itong eksperimento ay nakabuti, ito po isa accomplishment para sa atin. Pero kung alam po naman natin yung eksperimentong ito ay nakasama, di po atin po itong i-abolish. Ano po? Kumbaga talagang sa ganito, sa ngayon po, ay madami nga po nahihirapan nga daw, pero ginagawa po natin unti-unti ng paraan. Katulong po ang Sangguniang Panlunsod, ginagawa po natin ng paraan na mapaganda ang daloy ng trapiko. Mabigyan po natin prioridad ang mga nagnenegosyo sa palengke na alam naman natin na yan lang ang pinagkakakitaan. At ayun lamang po, Mr. Chair. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, sa atin pong chairman po ng ating komitiba, kasi po ay tayo ho ay nagkameron ho nung 2 weeks ago ng isang resolusyon para ho sa experimentation at ito ho'y pinaabot, tatagal ho dapat na October 3. Ngayon po ay October 6 na, ay patuloy pa rin ho ang experimentation. Tayo nga ho nung araw ng Huwebes ay nakatanggap po ng sulat para po sa extension ng atin pong traffic rerouting at yung ginagawa ho mga experimentation, at ngayon nga ho ay nadagdagan po ito na papapasukin po at gagawa po ng color coding. Ang sa akin lamang po sana, Mr. Chairman, total naman po ay sila'y nahingi na rin lagi ng extension po sa atin, nahingi po sa atin ng permiso po na magkameron na extension. Sana ho, mas maaga hong ipinarating sa Sangguniang Panlunsod. Kasi ang atin pong ibinigay sa kanilang petsa ay hanggang October 3 po lamang. Ngayon po ay October 6 na po, ngayon po ulit tayo mag-aaproba ng isa experimentation. Naguguluhan na rin po ang mga taong bayan. Sa dami na rin po ng mga nagsasabi sa atin, alam naman po yun ng bawat konsehal na napakadami ho ang nagsasabi na ang akala nila hanggang October 3 lamang experimentation. Ngayon nga po, ay humihingi sila ng panibagong experimentation. Tayo nga ho nagpapasalamat at naisip naman po nila ay papasukin ho ang ilang jeep sa ating pamilihang bayan. Kasi sa dami na ho talaga nang naaapektuhan natin, mamimili ho at ang magtitinda ho ay talaga hong naaapektuhan na. Medyo malaki ho ang nabawas nitong 2 linggo na pag-experiment, malaki ho ang nabawas sa atin hong mamimili at malaki ho ang nawala sa benta ng mga may tindahan ho diyan sa ating pamilihang bayan. Alam naman ho natin siguro ho na ito nga hong experimentation ito ay ginawa po ng atin pong executive department nang hindi po dumaan sa Sangguniang Panlunsod. Sa tama ho siguro si Konsehal Nilo Katipon na ang gawin naman po natin ay magkameron po tayo ng isang committee hearing at nang mapag-aralan po natin ng malawakan. Mahirap din ho kasi ang paputol-putol po ang pagpapasok ho ng experimentation. Ngayon hong linggong ito, iba ho ang gagawin. Sa susunod na linggo, iba na naman ho ang gagawin. Medyo ho malilito ang mga tao, medyo ho mahihirapan ang ating mga mamamayan. Kung naibsan din naman ho ang traffic po natin sa loob ng ating kabayanan, talaga hong lumuwag din naman ho at nakita ko ho, medyo nahirapan ho ang ating mga tao, ang ating pong mga commuters, naglalakad po, ang mga pamasahe po ay nadodoble. Meron nga po nag-text sa akin ngayong umaga na ang kanila pong pamasahe ay hindi lamang po nadoble, kundi na triple pa ho o umabot po sa ika-4 na beses. Siguro nga ho, mas maganda na isang malawakang pag-aaral ang ating gagawin. Isama na rin po natin yung mga papasok sa loob ng bayan. Kasi po naibsan nga po ang loob ng kabayanan,
yung papasok naman po sa loob ng bayan ay sumobra rin po ang traffic. Siguro ho ay napapansin din ho ng ating mga kababayan, pagpasok pa lamang po ng Antipolo, galing ho Antipolo, pagpasok ho galing naman ho sa Kanluran, galing ho Tambo, galing Banay-Banay, sa mataas na lupa, Balagbag, ay medyo matraffic din ho. Sana ho yan ay mapag-aralan na ho ng sabay-sabay para naman ho ang tao ay alam ho ang kanilang gagawin at hindi ho nabibigla at hindi po nagugulat. Isa pa po, Mr. Chairman, ay pagkatapos po nating pag-aralan kung ano po ang mga gagawin pagkatapos po ng isang committee hearing, saka ho natin i-implement ng todo-todo na ho at sabay-sabay na hong lahat para hindi ho pabago-bago ang atin pong traffic. Ano ho? Kasi napakalaking bagay po ng alam po ng bawat mamamayan, alam ho ng bawat tao dito sa atin sa lungsod ng Lipa kung ano ho ang mga nangyayari. Mr. Chairman. Okay. Sige, tapos. Okay pa? Ano, tapos ka na? Ano? Okay na? May kaunti na lamang pong kalagdagan. Kanina may nagtataas ng kamay baka mamaya ikakat po ang akin pong sinasabi. So, Mr. Chairman, yun po ang aking request. Ang isa pa pong request ko ay sana magkameron din ng power so ang sangguniang panlunsod na kung ito po ay talagang hindi magiging epektibo, napakahaba ho kasi ng isang buwang experimentation pa. Sana magkameron din ng power sa sangguniang panlunsod kung ito hindi magiging epektibo na mai-revoke ang experimentation na ito. Kasi siyempre alam ho natin na executive ho ang nag-iimplementa ng traffic rerouting. Kung ang sangguniang panlunsod ay makikita na hindi maganda ang magiging resulta, ay sana ho tayo ay halimbawa ay magpasa ng isang resolusyon to revoke po ang experimentation na yan at sana naman po ay sundin ng ating executive department kung ito naman po ay hindi magiging epektibo, Mr. Presiding Officer. Ayun po. The Honorable Puwa is recognized. So, tama po yung sinasabi po ng ating Konsel Bibong kanina na tayo po ay nabigla noong nakaraan. Ano po? Kumbaga yung experimental ay nauna kaysa resolution. Pero tama din po yung sinasabi niya na umunti talaga ang benta ng mga mamimili sa palengke. At isa na po kami doon sa naapektuhan. Ano? Kami po may ilang pwesto sa loob ng palengke at meron din po kaming pwesto papasok sa may palengke. Kami po talagang apektado rin. Kaya sabi ko nga po, at sabi din niya po ni Konsel Bibong, ay ang executive po, ang idea po ng executive body po natin, ang pagkakaroon po ng experimental na to. At dahil alam po naman natin na hangad nila ay ang kagandahan ng dali ng trapiko sa lungsod ng Lipa, tayo naman po hindi tumututol. Ang naging problema nga lamang po noong nakaraan ay nauna ang experimental kaysa resolution. Pero ngayon naman po, dito po sa extension na pinapasok nila sa atin, ay intindi ko naman po, gawa noong nakaraan po, kumbaga hindi daw po umabot talaga. Pero kinausap ko po ang ating city engineer, ang sulat daw po nila ay naka-forward na nung isang linggo pa sa ating city administrator. Bagamat sabi ko, baka lamang nga daw po ay natakluban, hindi agad umabot sa atin noong nakaraang Lunes para sa request for the extension of the experimental. Ano po? At sa tingin ko naman po, tayo bilang bilang miyembro po ng Sanggunian, ay may powers po tayo para i-revoke natin itong traffic scheme na to kung sakasakaling ito po ay hindi makakaganda, talagang hindi po nakakaganda at hindi po epektibo para sa dali ng traffic o sunod-sunod na Lipa. Ilaman po. The Honorable Monfero is recognized. Mr. Chair, kaunting dagdag lang po doon sa ating tinatalakay ngayon. At kasi po, doon po sa ating, yung hinihingi po nila na isang buwan pa na experimental, ay may I suggest ating CPOS na
kung magkakaroon ng parang color coding. Halimbawa po ay Lunes ay 2, 1 and 2 o kaya ay 2 and 3, ay sana po naman ay maging malinaw doon sa mga driver o doon sa operator ng sasakyan na maglagay po sila ng signboard kasi hindi naman po kaagad-agad makikita ng pasahero yun ang plate number ng mga pampasaherong jeep. Siguro I suggest na kumare ay magkaroon sila ng color coding. Kumbaga, ang kanilang ending ay 2 and 3. Halimbawa pa ay meron silang kulay blue na nakalagay. Or else, maglagay po sila ng signboard na may nakalagay na palengke. Ibig sabihin, pwede silang pumasok doon sa palengke. Para po ng pasahero, alam po ng pasahero na papasok yun ng palengke. Mahirap po kasi kung halimbawa ay naroon siya sa lansangan, hindi naman kaagad-agad pong makikita ng pasahero yung ending ng plate number. So sana isama na rin doon sa gagawing resolution na i-required yung mga jeep na pampasaherohan na kung hindi man color coding yung ilagay, ay lagyan po ng signboard na palengke. Para po malinaw doon sa isang sasakay na siya ay papasok sa palengke. Kasi pwede pong mangyari uli yung additional costing ng pamasahe kung halimbawa ang isang pasahero ay sumakay doon sa jeep tapos yung pala naman ay hindi siya papasok kasi coding siya. Halimbawa yung Lunes, siya ba ang ending ay 5 or 6 ay hindi siya pwedeng pumasok, ay sumakay na si pasahero. So, additional costing pa uli sa pamasahe sa tricycle papuntang loob ng palengke. Yun po ay suggestion ko lang kung mamarapati ng ating sipos. Para ho, yung ating mga pasahero na sasakay, alam niya, ay, walang signboard ng palengke. Ay di hindi ito papasok sa loob ng palengke. At kung siya na may talagang papuntang bus stop lang, ay kahit anong plate number ang kanyang sakyan, ay walang problema. Doon lang po yun magkakaproblema doon sa papasok ng palengke at mamamalengke sa ating pamilihang bayan. Isa pa po doon sa sinasabi ng ating kagalang-galang Nilo Katipon, ako po ay sumasang-ayon doon sa towing. Pero tulad po nung sinasabi ng ating kasamahan kagalang-galang Raul Montealto na dapat po ito'y control towing. Ano? May oras ng towing, hindi po yung katulad nung mga nakaraang panahon na nagkaroon ng towing na maghapunan. At dapat po ay designated place at yung pong rules and regulation ng towing dapat po ay talagang ipatupad. Hindi yung kapapark lang ay hahatakin agad. Meron po tayo diyang batas at ito po ay sa MMDA na research ko na hindi yung pagkatigil na pagkatigil ay pwede mo nang ito. Ito po ay may ilang minutong binibigay at hindi pwedeng patay yung sasakyan. Dapat po ito ay nandun sa loob ang driver at halimbawa po ay within 2 minutes at hindi ka umalis, doon pa lang po pwedeng ito yung naturang sasakyan. Kaya po, tama lamang po na maging title nito ay control towing. Yun lamang po Mr. Chair. Maraming salamat. Kung wala na po, the Honorable Uwa. So, yung pong binabanggit po ni Consel Monpero, patungkol po doon sa signage sa may patungong palengke, yan po yung nakalagay na at ginagawa na po nila ngayon. Yung po ay, sa pakipag-usap ko po kahapon sa kay Engineer Lopez, ay yung lahat nung kinausap daw po nila lahat ng mga miyembro ng buwabiyahe ng mga jeep sa atin, lahat daw po ng patungong palengke ay pinalagyan na daw po nila para alam daw po ng mga pasahero kung ito'y papasok ng palengke. At patungkol naman po doon sa coding, yung color coding, sa ngayon po hindi pa po daw ilalagay yon. Sinecheck daw po nila yung volume lamang muna ng mga jeep na pumapasok sa palengke. Pero sooner or later, pagka daw po ito'y pinal na, ay baka yung sa mga ibabaw po ng mga jeep, ay meron tayong nakalagay na malaking kulay na. Para malayo pa lang, kita na. Kung bagay ito'y kulay berde, habang paparating ay ito, patungo ito sa palengke. Ano? So, maganda, tama din po yung sinasabi ni Consular Monpero na yun din po yung sinabi din po ng ating Consular Raul Montealto, yung control towing. Ano po? Hindi po pwede yung kagaya po dati ng towing na nangyayari dati. Pagkatigil na pagkatigil, ay danggit ng danggit, ano? Lahat, kumbaga yung makikita po natin, ultimo tricycle, sunod-sunod, na nakatali.
At isa po tayo sa mga nagpakulong sa towing na yan noong nakaraan. Kaya po natanggal ang towing dito. Ano, Konsel Nilo? So, isa po tayo sa mga kipaglaban sa towing na yan dati. Pero kung ito po talaga kailangan na dito sa lungsod ng Lipa, siguro maganda yung controlled towing po talaga. Pero sa ngayon po, ay isasaayos po muna natin yung daloy ng trapiko, yung pag-clearing po sa mga kalsada, yung mga pagpaparada po ng mga tricycle, ng sasakyan sa gilid ng kalsada before po tayo magpatupad ng towing. Yun lang po, Mr. Chair. So, the Honorable Katipon is recognized. So, yun hong kay Kusyal Puwa, ay naunawaan ho namin yung sitwasyon niya. Kaya kailangan na pa rin ho niyang magkaroon ho ng public hearing. Kung inyo hong makikita ho lang sa Facebook, yung hong araw-araw hong riding in tandem, patayan din part na rin ho yan ng peace and order. Traffic, part ng peace and order. Atin hong tingnan. Lagi ho kasi sabi ng mga pulis, wala ho silang logistic, wala ho silang gasolina, wala hong service. So, ang sitwasyon ho ng peace and order na lusod na Lipa ay hindi na ho normal. Akyat bahay. Doon ho sa Lapingka, noong isang araw, 3 beses, pinapagluto pa yung mga may bahay ng mga nakabonet at doon pa nagkainan, naligo, lahat na ginawa na ang asal. Pero yun ho mga pulis, kita ko ho naman, nagpapakapuyat, nagre-responde sa sarili nilang sasakyan, sarili nilang pagkain. Ay nasan ho ang intelligence pa na city government? Gusto ko rin ho sanang malaman na ito ho, kabit-kabit ho ito peace and order, traffic. At saka ho, ito pang tinatawag ho nating street light ho nating andilim ho talaga. Nung isang araw, may binira ho doon sa may Sampaguita Mart. Yung dilim. Kahapon, may binira ho doon sa Pag-ulingin is Sampaguita. So, puro ho krimen na hindi ho natin malaman. Lalagi ang dahilan ng pulis ay wala silang logistic, wala ho silang gasolina, walang binibigay ang city government. Kung ito ay ating ikino-committee hearing, sabay-sabay na ho yan, malaman ho ng taong bayan ano baga talaga ang nangyayari sa Luzon, Lipa. Dahil ayaw ko ho laging maririnig sa bayan, ano kang ginagawa ng mga konsehal na yan? Tayo naman ho sa ating kaya, tayo ho'y gumagawa. Sa pamamagitan nga ho ng pagbabudget natin, pinupundahan ho natin ang bawat pangangailangan ng taong bayan, ng city government. Ngayon ho, hindi ho dapat masisi dito mga konsehal sa ganito sitwasyon, lalo na nga ho sa traffic. Laging dito ho sa atin ibinabato. Ngayon kung tayo naman ho'y tatahimik lahat, tayo magpapa-apekto sa ganyan sitwasyon, ay mahirap po. Dapat ho'y malaman talaga nasan ang source ng problema. Hindi ho konsehal ang source ng problema at hindi ang Vice Mayor. Salamat po. For the final comment, the Honorable Mendoza is recognized. Pareho kami ng hiling ng atin pong kasama. Kasi ang akin nga pong hihilingin nga uli ay sana magkameron tayo ng isang public hearing sa lalong madaling panahon. Kasi kita na naman natin ang mga naging epekto, kita na natin ang mga lumalapit pong tao sa atin. Siguro hindi lamang po tungkol nga sa traffic na nabanggit ng ating kasama kanina, pero bigyan pansin natin ang traffic natin, lalong-lalo na nga yung aking inulit kanina, napapasok sa loob ng bayan. Talaga ang sinasabi ng mga tao, lumuwag ang loob ng ang kabayanan, pero bago ka naman makarating sa kabayanan, napakatagal ng inyong pagpasok sa loob ng bayan. Kaya yun po ang kanilang mga sinasabi. Ang pangalawa pa kanina hinabanggit ko na sana tayo magkameron ng powers to revoke. Kasi iyan naman po alam ko na ang sanggunian ay pwede mag-revoke ng isang resolusyon dahil tayo rin naman po ang nagbigay po ng powers para magkameron ng rerouting. Kaya po ang sinasabi ko sana ay tayo magkameron ng powers to revoke ay para naman pakinggan tayo ng executive pagka sinabi natin kasi sila nagpapa-implementa kahit na hindi dumadaan sa atin. Kaya po pag tayo nagpasa ng isang revocation tungkol sa traffic rerouting, sana po pakinggan din ng ating pong executive department. Ano Mr. Presiding Officer? Salamat po ng marami. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I believe that this undertaking
of requesting for the extension and experimenting the number coding is also a fruit of what we have given them the other time around. Na kung saan po ay hiniling natin doon, na kung saan ay kung po pwede kalahati ng jeep ay nakakaikot. Kaya po siguro ito ay naisip nila ang number coding. Dahil yun po ay natatandaan kong pinag-usapan natin dito at isinama natin sa request sa mag-i-implement ng experimental ng tungkol sa pagpasok ng jeep na gawin natin ang pagpasok ng jeep ay kalakalahati o merong hindi papasok, merong hindi papasok. Kaya palagay ko ho ay dapat ay pagbigyan natin ito, ang experimental na hinihiling nilang ito, na kahit hindi siguro tayo mag-committee hearing, ay i-urgent na natin dito upang matuloy na at matapos na. Dahil kanina ring umaga ay tayo nakipag-ugnayan sa SIPOS at sinasabi po nila na ito'y parte ng kanilang inihahandang comprehensive traffic dito po sa lungsod ng Lipa, na yun po ang ating hinihingi. Noong nakaraan na binigay natin ito po ay aking sinabi din na hinihingi natin sa SIPOS ay ang isang komprehensibong plano ng traffic dito sa lungsod ng Lipa. Kaya po sa aking pakikipag-ugnayan sa kanila ay ito'y siguro pagkatapos nito, they will be able now to submit to us evaluations and reports and their specific recommendations na babaguhin po kung meron man sa ating ordinansa para sa isang comprehensive traffic plan dito sa lungsod ng Lipa, Mr. Chair. The Honorable Puwa, kindly reiterate your motion. Before I reiterate my motion, hasagot po muna ako sa... Sige. So, Mr. Chair, patungkol po sa ating kahilingan po ng ating Council Nilo Katipon na magkaroon ng committee hearing. Tayo po yung magpapatawag ng committee hearing para po doon sa mga ilaw, sa mga peace and order po sa atin. Pero para po naman sa item number 6, ito po yung kinakailangan po natin ngayon. Dahil kagaya po sinabi ng ating Council Don Linato, ito po yung kinakailangan natin para sa isang komprehensibong traffic rules dito sa lungsod ng Lipa. At mabalik po tayo doon sa mga patayan, sa nakawan, sa ilaw. Ang Sangguniang Panlunsod po hindi po nagkulang. Tayo po ay naglagay ng budget para diyan. At sa katunayan po, as chairman din po ng Peace and Order, tayo po ay gumawa ng isang ordinansa para yan po yung CCTV ordinance na kumbaga magiging deterrent para sa ating mga masasamang loob na gumagala sa lungsod ng Lipa. Nire-require po natin ang ating mga subdivision, schools, malls, parking lots, at mga iba pang establishmento na maglagay ng CCTV camera sa kanilang mga nasakupan. Ano po? Ito po ay malaking bagay at malaking may tutulong para sa pagresolba ng krimen sa lungsod ng Lipa. At sa pakipag-usap na rin po natin sa ating hepe, lagi po niya sinasabi sa atin, ito daw po ay isolated lamang, pero bagamat napapansin po natin ay napapadalas yata ang patayan sa lungsod ng Lipa. Kumbaga may patayan dito, patayan doon. Ang dahilan niya daw po ay kulang. Kulang tayo sa sasakyan, kulang tayo sa kapulisan. Kumbaga ang tamang pong ratio ng pulis ay 1:500. Pero din sa lungsod ng Lipa, ang ratio po ng pulis 1:2,000 na po yata. Or 1:1,500. Kumbaga sa ideal ratio, tayo po ay hindi lamang doble, triple. Triple pa ang dami. Kaya mga kapulisan po natin ay parang hindi na halos visible. Bagamat sabi ko nga po, visible sa kabayanan, pero pagdating po sa mga kabukiran, sa mga padulo, yan po ay kumbaga kinakailangan na po natin ng force multiplier dyan. Ang ating mga tanod o yung mga volunteers na tinatawag natin. At kaya po tayo gumagawa ng mga homeowners yung association po ng homeowners na magbabantay sa mga kanya-kanya subdivision. Tayo po nagbubuo na ng mga ganyan para po maging force multiplier din po ng ating kapulisan. Na siya mga iikot sa mga subdivision at magbabantay sa peace and order. Yun lamang po, Mr. Chair.
Ha? Motion? So, Mr. Chair, I would like to reiterate my motion and move for the passage of resolution for the approval of the letter of Engineer Roldan Lopez, OIC, OIC, City Public Order and Safety Office, through the letter of Attorney Leo S. Latido, by authority of the City Mayor, for the implementation of experimental number coding scheme of PUJs from western part of the city from October 3 to November 3, 2014. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Linatok and Monferro Lebiste. Discussion? Objection? There's an objection. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 1, Joel. Joel. 1, 2, 3, 4. Done. 5. 5 in favor. Those who are not in favor, please raise your right hand. 1, 2, 3. 5 in favor, 3 against. The motion is hereby approved for the experimental number coding scheme in the city of Lipa. The Honorable Puwa is recognized. Likewise, Mr. Chair, I move for the urgency of the request of Jaka Investment Corporation. Second, the discussion. Objection. Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Jaka Investment Corporation from agricultural to residential use located in Barangay Anilaw, Labak. Any second? Seconded by the Honorable Katipon. Discuss and Lebiste. Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Any other matters? The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, as Chairman of the Committee on Finance, Budget and Appropriation, I move that item number 8 of the business for the day be considered as urgent. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Lebiste and Monferro. Discussion, objection, hearing none. Item number 8. Request of the City Health Office is hereby declared as urgent. Mr. Presiding Officer, I would like to include in that realignment request, the request also of the City Mayor by authorizing the City Administrator to request for the realignment of telephone expenses landline of the CSWD to gasoline, oil, and lubricants, Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass an ordinance realigning the request of the City Administrator by authority of the City Mayor, the amount of 2 items, Mr. Chair. First, 100,000 pesos to be taken from repairs and maintenance for the medical, dental, and laboratory equipment of the City Health Office to augment fund for the gasoline, oil, and lubricants expense of the same office for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion, objection, discussion. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Eight lang. Yun po bang equipment na na-mention po dito sa City Health Office, ito po ay bukod po sa budget ng Ospital ng Lipa? Yes, such Mr. that Presiding yung Officer. gamit po sa City Health Office ay hindi pa pwedeng gamitin sa gamit po ng Ospital ng Lipa? Yes, Mr. Presiding Officer. No further question, Mr. Chair. The Honorable Katipon is recognized. Pag ho tayo January, November nagpe-prepare ho ng budget para sa diyan. Ngayon ho, yan yung equipment, dental equipment ng dental o ng dentist. Ngayon ho, ilalagay ho natin sa gasolina. Wala hong mali doon ng konsehal. Ang may mali ho diyan yung nag-endorse dito. Na ho yung gagawin mong equipment para ho sa pagbubunot ng ngipin o yung repair ho ng chair, ng dental chair, ay gagawin ho natin gasolina, ay bahala ho sila. Basta ho, dumaan sa atin, gagawin nilang gasolina.
ay siguro sa mga susunod hong pagpiprepare ng budget ay wag man naman ho silang magpapa-request na realignment from na ang source ay papunta sa pagtulong o pagbubunot ng ngipin na dadalhin nila sa gasolina. Dahil ang tingin ko ho diya, wala naman serbisyo ang dental wala hong vehicle. Ang may vehicle ho diyan ay siguro yun hong city health officer, pero yun hong dental, wala hong vehicle para ho paggamitin nila ng gasolina, Mr. Chairman. Any further discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Another, Mr. Chair, is an ordinance realigning the amount of 86,000 pesos, 86,500 pesos to be taken from telephone expenses landline of the City Social Welfare Development Office to augment fund for the gasoline, oil, and lubricant expenses of the same office. For Any third and second? final reading, Mr. Chair. Seconded. Second? Seconded. Discussion, objection. Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, another. Mr. Chair, here is a request and letter of Madam Maria Corazon T. Rustia, which refers to resolution number 840 of the during then municipal board of the municipality of Lipa, which was held on June 18, 1956, which says resolution permitting the exchange of the abandoned portion of the road with the portion of the private lot to be traversed by the new road within the territorial jurisdiction of Lipa City, and authorizing the payment out of the fund for the respective road project, the legal expenses incident to such exchange. Dito po sa request na to, Mr. Presiding Officer, ay nakasaad sa resolution number 840 na ganito po: the expense to be incurred by the preparation of the documents, survey, registration, and other expenses incident to be such exchange should be borne by the city government in order to facilitate the exchange and to accelerate the progress of the road construction. So malinaw po dito, Mr. Presiding Officer, na noong pa ho sa panahon ng dating City Mayor and Presiding Officer Honorable Baldomero Reyes, attested by the Secretary to the Mayor Honorable Candido B. Lopez, ay sinasabi po dito na ang exchange na ito ay hindi na magkakaroon ng expenses yung pong may-ari na nag-donate ng lupa. Subalit sa panahon ngayon ay lumalabas po na mayroon silang bayarin na nagkakahalaga ng may kulang-kulang 30,000. Kaya po ay humihiling ang may-ari ng lupang ito na ma-reaffirm natin ang Resolution 840 ng sangguniang panlunsod ng Lipa, upang nang sa gayon ay sila naman ay na nag-donate na ng lupa at pinakikinabangan na ng lungsod ng Lipa ay hindi na po magbayad. So akin pong minumungkahi, Mr. Presiding Officer, for to pass a resolution concurring and affirming resolution number 840 of the city of Lipa, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Mendoza, Katipon, Monfero po. Unanimously seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Any other matters? If there's no other matters to discuss, if there's no objection from the floor, the session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.